Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kaniyang iniligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga skriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinutsa. Nagutos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapuntan niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin at nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paruroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan ng talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang kapistahan po ng isang martir. No? Isa po siyang laiko, no? At siya ay masigasig para dipensaan ang pananampalataya, no? Na pinasimulan ng ating Panginoong Hesus, ang pananiwala o pananampalatayang Kristiyano, hanggang sa maibuhis niya ang kanyang buhay tulad ng sinabi dito sa Ebanghelyo. Merong pinapadala ang may-ari ng ubasan. Anong ginawa ng mga tao? Binugbog. Yung iba, pinatay. No? Kaya nga, si San Justino, pinakita niya ang katapatan niya, ang pagmamahal niya sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. No? Kaya sabi ni Kristo, no? Wala nang iba pang maikukumpara sa pagmamahal ng isang tao sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan. No? Pero si Kristo, ibinuwis na ang kanyang buhay sa ating kanyang mga kaaway noon. No? Kaya nga dito sa Ebanghelyo, ito ay ipinapatungkol sa bayang Israel. Ang ubasang ito
ay ang bayang Israel. No? Kung titingnan niyo sa lumang tipan, sa aklat ni Propeta Isaías, tinatawag niya ang bayang Israel bilang ubasan ng Diyos. Itong mga kasama na pinagkatiwalaan ng may-ari ng ubasan ay ang mga matatanda ng bayan, ang mga skriba, no? Ang mga marurunong noon, no? Na mga Hudyo. At sino itong may-aring ito? Walang iba kundi ang Diyos Ama. No? Kaya nga nagpapadala lagi siya para kunin ang kanyang parte sa ubasan, no? Which is, no, para naman talaga sa kanya kasi siya ang may-ari ng ubasan. Ipinagkatiwala lang sa mga taong ito. Pero anong nangyayari? Nagiging mayabang, arogante, at gahaman ang mga katiwala. No? At sabi ng may-ari, isa na lang, no? At maaring hindi na nila bubugbugin ito. Maaring igagalang na respeto ang kaisa-isa niyang anak. No? Yan din, no, ay pinapatungkol ni Kristo sa kanyang sarili, which is nangyari naman talaga. No? He already spoke about, no? Sinabi na ni Jesus ang mangyayari sa kanya, no? Sa pagpasok niya sa bayang Israel, no? Sa Jerusalem, no? Siya ay bubugbugin hanggang siya ay papatayin at itatapon sa labas ng ubasan, no? Saan siya ipinako? Outside the city of Jerusalem. Christ already predicted, no? And told already about the coming of His passion and death. No? Pero hindi iyon ang katapusan. Kasi ang magiging katapusan ay ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang muling pagkabuhay, no? Ang kanyang pag-akyat sa langit. Itong talinghagang ito, mga kapatid, ay maaari ding, no, ipapatungkol sa ating mga sarili. Ang Diyos, no, binigyan tayo ng magandang buhay. Inihanda sa atin ang lahat. No? Everything is good and provided. No? Pero anong ginagawa natin? No? Yung pag-alis ng may-ari ng ubasan ay parang ang Diyos ay hinahayaan tayo, no, na siyang mangalaga sa ating buhay. Hinahayaan tayo, no, na siyang, no, manguna, no, sa ating buhay. No? Palaguin ito at magbunga. Pero anong nangyari? No? Hinihingi na ng Diyos yung bunga natin. No? Anong nangyayari? No? Nagiging Diyos tayo sa sarili nating buhay. Walang Diyos, ako ang Diyos. Kaya ako ang magsasabi at magdidikta kung ano ang para sa akin at ikabubuti ko, no, ng aking buhay, ng aking sarili. No? At paminsan, no, binibigyan tayo ng Diyos, no? Gagaling naman talaga lahat sa Kanya. No? Paminsan inaako natin, akin lang ito. No? Ganyan ang tao. No? Ganyan ang mga katiwala nitong may-ari ng ubasan. Ganyan din tayo sa buhay natin. Paminsan hindi natin iniisip at hindi natin binibigyan ng pansin ang sinasabi ng Diyos. No? Maging ang salita ng Diyos. Hindi man natin pinapatay ang mga dumarating, no, o pinapadala ng Diyos. Pero sa pagiging matigas ng ating puso, sa hindi natin pagbibigay pansin sa salita ng Diyos, ay parang pinapatay na rin natin ang mga pinapadala ng Diyos sa atin. No? Hindi natin binibigyan ng halaga. No? Kaya nga tingnan mo ngayon sa mundo, tingnan mo sa Senado, di ba? No? Kaya sinasabi ng Panginoong Jesus, no, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi napapanatag o hindi nasisiguro sa dami ng kayamanan. Kaya nga iniisip nito mga katiwalang ito, patayin natin yung anak na yan para mapasa atin na ang kayamanan. Pag ang isang tao ay nagsisimula mamuhay para sa kanyang sarili, iniisip niya na ang kanyang sarili at hindi ang iba. No? Diyan nagsisimula ang katapusan ng iyong ugnayan sa Diyos. No? Pag nagiging makasarili ang tao, no, wala na siyang ibang iniisip na magpapaligaya sa kanya, kundi ang mga material na bagay sa mundo. No? Iniisip ng tao, masisiguro ko ang buhay ko pag marami akong pera. Masisiguro ko ang buhay ko pag meron akong posisyon. Masisiguro ko ang aking future pag meron akong kapangyarihan. Yan ang nangyayari sa mundo. Ganyan ang ginagawa ng demonyo. Niluloko ang tao sa mga bagay na ito.
Imbis na merong iisang Diyos, no? Nagkakaroon ka ng maraming Diyos-Diyosan ng pera, ng kayamanan, ng kapangyarihan, ng posisyon. No? Kasi sinasabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasisiguro sa dami ng yaman. Mapasayuman ang buong mundo. Pero pag hindi mo kilala ang Diyos, wala kang pag-ibig ng Diyos, ikaw ang pinakaaba at pinakamalungkot na tao sa mundo. Pero pag kilala mo ang Diyos at meron kang pagmamahal niya sa buhay mo, kahit ikaw ang mahirap sa lahat, ikaw ang pinakamasaya at pinakamayaman sa lahat, sapagkat dakila ka sa paningin ng Diyos. No? Kaya si San Justino, hindi niya ikinaila ang kanyang buhay para ipahayag ang katotohanan. Kaya sinasabi nga, mawala man ang lahat sa akin, basta wag lang ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Mawala na ang lahat, basta meron ako, natatanggap na salita ng Diyos. Enough na yun para ako ay mabuhay. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay ko wala talaga akong plano maging pare. Ang gusto ko lang talaga, ambisyon ko lang talaga at gustong-gusto ko lang sa buhay ko ay maging mayaman at maging sikat. Yun lang. At magiging masaya na ang buhay ko. Yan ang iniisip ko noon. And God changes everything. Hindi ako naging mayaman, hindi ako naging sikat. Pero ang kaibahan, mas nagiging masaya at mas nagiging makabuluhan ang buhay ko. Noon, kahit ako'y nag-aaral pa sa college, kumikita ako more than enough sa personal kong pangangailangan. Pero hindi ako nagiging masaya. May jowa ako, pero hindi pa rin masaya ang buhay. May barkada, walwal dito, walwal doon, nagagawa ko kahit anong gusto ko, pero hindi pa rin kontento ang buhay ko. Nung binago ng Diyos ang buhay ko, wala ng pera, walang jowa, walang barkada, malayo sa pamilya, pero mas nagiging sigurado, masaya, at kontento ako sa buhay. Kaya kung titingnan mo mga kapatid, hindi naman talaga nagpapasaya sa tao ang kayamanan sa mundo, ang posisyon, o ano man ang ibibigay ng mundo sa atin. Ang nagpapasaya sa tao, ang masiguro mo na ikaw ay minamahal ng Diyos at nararanasan mo ang pagmamahal ng Diyos ng Poong Nazareno sa buhay mo. Kaya nga marami sa atin bumabalik dito dahil nakakaranas kayo ng pagmamahal at pagkalinga ng Poong Nazareno. Tama o tama? Kaya bumabalik kayo kasi meron kayong natatanggap. Sana wag lang kayong bumalik para humingi lang sa Diyos, kundi bumabalik kayo sapagkat totoo na kayo ay naniniwala na minamahal kayo, kinakalinga at tinutugon ng Diyos ng Poong Nazareno ang inyong hinihiling sa Kanya. Amen? Kaya mga kapatid, sana, huwag tayong magduda sa pagmamahal ng Diyos. Kahit anong mangyari, mabuwag man ang Senado at ang Kongreso, mawala naman ang pamahalaan, sana hindi mawawala ang ugnayan mo sa Diyos, kay Kristo. Sana mananatili ka sa katapatan mo sa Kanya. Dahil ang Diyos, kahit hindi tayo naging tapat, nanatili siyang tapat sa akin sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Tulad ng Poong Nazareno na tumutugon sa bawat hiling at hinaing natin sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.